Hello sa inyo. May sinulat ako tungkol sa mga protesta ngayong araw, September 21, 2025. And subukan kong basahin para sa inyo. Para ma-document lang din lahat ng mga naging karanasan ko sa protesta ngayong araw. September 21, 2025 is now part of history. A day of massive protest against corruption. But for some, is it really against corruption or a show of political loyalties? Hi everyone, I'm Jules Giang and I'm happy and proud to say na kasama ako sa mga nagmarcha sa EDSA para sa trillion peso march sa EDSA. I'm recording again this video to debrief myself from my personal experience. I'll talk about EDSA, about Luneta, and even the chaos in Manila. Simulan natin sa EDSA. Namulat po ako sa EDSA tulad ng milyong mga Pilipinong namumulat sa realidad araw-araw sa pag-commute nila sa EDSA. Taong 2001, noong hindi binuksan ang second envelope, sabi ng daddy ko sa amin, tara punta tayo sa EDSA. Lagpas 11 o'clock PM na yon, hindi ko maintindihan yung mga nangyayari. Yung mom ko naman, naglabas ng mga art papers at nagsulat ng mga placards. Nilagay niya sa labas ng gate namin, nanonood lang ako sa kanya nung ginagawa niya yon. Tinanong ko yung daddy ko kung ano ang nangyayari. Ang sabi niya, may kurap na pinagtatakpan. Kailangan nating lumaban. Grade 3 lang ako yon nung time na yon at hindi ko pa lubusang naintindihan lahat ng mangyayari. Unang araw ng EDSA 2, nasa EDSA kami, wala pang programa, lahat nandun nagno-noise barrage, maraming busina, maraming nagsisigawan. May mga nagdala rin ng tinapay at pinamigay nila sa lahat ng mga nandun. Pagkatapos ng ilang araw, umalis na si Era. 24 years later, balik EDSA tayo para naman labanan ang korupsyon dahil sa flood control projects. Trilyon na halaga ng pera ang nilustay, pera ng taong bayan, nilustay ng mga buhaya. Tama lang, nagalit tayo. Pagod tayo araw-araw, kinakaltasan tayo, pero barya lang ito para sa makurakot kung paghatian nila. Pinansugal pa nga ng iba. Nakakatindig balahibo po na makita ang marami sa EDSA, sa Luneta, sa Iloilo, sa Bulacan, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Totoong marami na nga ang galit dahil sa katiwalian. Mahiya naman sana lahat ng mga kurakot. Si Bagyong Nando, na mukhang napakalakas, mananalasa na naman sa atin. Mananalangin na siguro yung mga kurap na sana walang baha, kundi lagot kayo. Dahil hindi na climate change ang sisisihin namin. Hindi na rin kami kikiligin sa mga salitang resilient naman tayo na kaya nating bumangon. Dahil mga hayop kayo, kayo ang dahilan ng pagbaha. May pondong nakalaan para sa flood control projects, pero hinayaan ninyong lustayin habang binabaha ang mga bahay, nasisira at nalulugi ang mga negosyo, nasasawi pa nga ang mga buhay. Yung pondong ginamit ninyo para sa karangyaan ng mga hinayupak niyong buhay. Kaya mabuhay ang lahat ng mga lumabas ng bahay kahit maulan ngayong September 21, 2025. Mabuhay yung mga nagsalita online laban sa korupsyon. Mabuhay din yung mga Pilipinong hindi kaya lumabas at magmarcha dahil kailangan nilang magtrabaho pero nakikiisa sila sa panawagan laban sa katiwalian. Ngayon naman pag-usapan natin ang ilan sa mga lumabas para sa katiwalian pero may ibang agenda rin. Ang EDSA ay para sa lahat. Ang lansangan ay para sa lahat. Ang protesta ay para sa lahat. Pero pilit ko pa rin inuunawaan yung panawagan ng ilan na bring him home, na BBM resign para ipalit si VP Sara. Lilinawin ko lang po, hindi ako maka-BBM. Ibang kandidato ang sinuportahan ko noong 2022. Alam ko rin na may confidential funds din si BBM sa ilalim ng Office of the President. Malinaw na malinaw rin sa akin ang kadiliman ng diktadura ng kanyang ama. Pero kung ang panawagan niyo po ay BBM resign para pumalit si VP Sara, sigurado ba kayo? Unang-una, kayo ang nagpanalo kay BBM. Pangalawa, may issue si VP Sara tungkol sa confidential funds na hindi pa rin nalulutas. Baka lang nakalimutan ninyo si Mary Grace Piatos at iba pang mga chichirya. Ang sa akin lang naman, kung tunay na galit kayo sa korupsyon, sana maayos naman ang panawagan natin.
Alam kong hindi na kayo makapaghintay para sa 2028. Pero dahil kayo na rin naman ang nagdala sa ating lahat sa sitwasyong ito, hintayin na lang po natin yung 2028. Ang mahalaga ngayon, may mga aksyon na mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, mula na rin sa mga mayors for good governance, mula sa civil society na umaaksyon para labanan ang katiwalian. So focus po muna tayo rito para hindi mawala yung momentum na may managot sa mga tiwali. Sunod naman, pag-usapan natin yung riot sa Manila. Sabi, generally peaceful naman daw ang protesta, sabi yan ng PNP. Sa karanasan ko sa EDSA, peaceful naman talaga, pero wag natin kalimutan yung nangyari sa Maynila. Ito yung mga facts so far. Nilinaw ng bayan na hindi sila linked sa mga nag-riot. Mga residente raw sila ng Maynila. Sinira nila ang traffic lights, pinagbabasag ang salamin ng ilang businesses, nagsunog pa ng kung ano-ano. Mali ba to? Mali. Para sa akin mali yan. Anumang karahasan ay mali. Pero gusto ko lang laliman yung pag-unawa ko sa mga nangyari. Bakit sila galit? Bakit nga ba? Ang una kong alam ay marahil dahil sa kahirapan. Pwedeng assumptions din siguro dahil wala pang ebidensya na maaring inorganize din sila para manggulo. Pero gusto kong balikan yung usapin ng kahirapan. Na baka nakahanap sila ng pagkakataon na ilabas yung galit nila na bakit ganun? Wala silang pagkakataong umahon. Madaling sabihin na tamad sila na bakit hindi sila gumawa ng paraan. Pero sana bukod sa pagtiyak na maitama ang mali ng mga nangrayot, sana may tumutok din sa aspeto na kailangan din nila ng pangalawang pagkakataon dahil sa huli, kapwa Pilipino rin natin sila. Kapwa Pilipinong nalihis sa maling paraan ang paglabas ng kanilang galit. So, ayan po. Yan ang debrief ko matapos ang protesta ngayong araw. Pero sana, huwag matapos sa panahon ng tag-ulan at pagbaha yung galit natin. Sana itawid natin ito hanggang 2028 nang makapagluklok naman tayo ng mga lingkod bayan na deserve nating lahat.